So hello guys, dahil may mga na-receive nga tayong follow-up questions 'no, gagawa tayo ng part 2. So may follow-up questions tayo na ang sabi is, gaano daw ako katagal nag-stay sa India and magkano daw yung nagastos ko. Sa pag-stay po sa India is almost 1 month po ako nag-stay doon kasi siyempre gusto naman natin sulitin yung airfare natin, 'di ba? At hindi naman tayo laging nandun. So, talagang minaximize ko siya ng more than 3 weeks, gano'n. And about naman po sa nagastos, kung sa airfare lang po yung pag-uusapan natin actually, um, yung nakuha kong ticket is around 26 or 27,000, round trip na siya. And bukod pa dun, dahil ang India is hindi visa-free country sa'tin, so kailangan natin mag-apply ng visa through online website. So yung sa e-visa, medyo nakalimutan ko na kung magkano yung binayaran ko, pero baka mga nasa 2,000 lang yun or 2,500 gano'n, for 1 year. Or baka nga 1,500 lang, eh, nakalimutan ko na din kasi talaga kung magkano siya. Then yun nga, yung about sa travel tax na 1,620. So far, yun lang naman yung naiisip ko na binayaran ko nung pagpunta ng India. Pero kung ang tatanungin nyo is magkano dapat yung budget kapag pupunta ng India? Hindi ko sure, hindi ko masabi. Personally kasi, kung iba-iba naman tayo, di ba, ng dahilan kung ba tayo pupunta ng India. Sa side ko, side sa pag-meet ng family and relatives ni Abby, nag-travel na rin kami. So, madami talaga kaming ginastos. Pero siguro kung nasa bahay ka lang naman, ganyan, like hindi naman kayo mag-travel like us, siguro ano naman, maliit lang yung magagastos nyo kasi mura naman sa India, lalo na yung mga foods, ganyan. Kahit kumain kayo sa labas, mura pa rin. Sa case ko kasi, ang hirap na niyang alamin yung budget. Gawa nga ng hindi na kami nagbibilang kung magkano yung ginastos namin. Basta kung kailangan namin gumastos, ayun, gagastos kami. Kung hindi naman, edi ano lang, petics lang, ganun. Then, ang dami kasi namin pinuntahan eh. Like, from south, di ba sa south ako, sa Chennai, south, tapos nag-north kami, tapos nag-central India kami, kasi doon nakabase si Abby. Then, bumalik na naman kami ng south, nag-west kami. So, ang dami naming states na pinuntahan. So, kung ako sa inyo, kung ang plano nyo is mag-travel around the country, budgetan nyo ng medyo malaki para naman, alam mo yon, medyo generous din tayo pagdating sa transportation, sa food, sa hotels, ganyan. Pero kung ang balak na lang naman talaga is to meet the family or magstay sa ano, wag na kayong mag-isip ng malaking budget. And then, may mga na-receive din nga pala akong question about sa side naman ni Abby. Like, for example, nung siya naman yung nag-visit dito, ano yung mga documents na ni-ready niya, ano yung mga hinanap sa kanya, ganyan. Actually, nung first time siya nag-travel dito, nag-regular tourist visa kasi siya. And then, hindi niya dineclare na may kikitain siya dito sa Philippines. So, ang ginawa niya is, nag-book siya ng mga hotel, then itinerary, and then passport, visa, and then ano pa ba, yung certificate of employment, ITR, proof of income, basta mga ganyan. Pero nung second visit naman na niya dito sa PH, since dineclare na kasi namin na yun nga na bibisitahin niya ako, ganyan-ganyan, gumawa ako ng invitation letter, notarized dito sa Philippines. And then, once na na-process ko na yun, pina-ship ko siya through DHL, yung documents, para original yung hawak niya, just in case na hanapin ng immigration. And then, ginamit na rin niya yun pag-apply ng visa. And dahil this time nga, nung second visit niya is, um, umabot tayo dun sa electronic e-visa, which is hindi na niya kailangan pumunta sa consulate sa office para mag-apply. Ganun yung ginawa namin. And nag-try siya mag-apply ng good for 1 year, yung multiple entry. Kaso, ang na-approve nga lang pala sa kanya is 6 months lang. Pero yung binayaran niya is pang 1 year, like 12,000 plus rupees, ganyan. And since yun nga ang na-approve, yung 6 months lang, non-refundable yon.
And para ka magkaroon ng e-visa ulit, kailangan mo mag-reapply after na ma-expired, gano'n. In short, kahit mag-apply kayo ng um, multiple na 1 year, ganyan, or 5 years, sila pa rin yung mag-a-approve. Like, sila pa rin mag-check ng mga documents nyo kung ano yung ibibigay lang nila sa inyong validity, ganyan.